Nakahawak pa ako sa puting bulak na may adhesive tape sa aking kaliwang braso, habang ang malamig na hangin mula sa aircon ay tila mga karayom na tumutusok sa aking balat. Ramdam ko ang panghihina ang bahagyang pag-ikot ng paligid dahil sa 700 mililitro ng dugo na kinuha sa akin para isalin sa biyenan kong nag-agaw buhay kanina lamang. Ngunit sa halip na puting kama ng ospital, isang mahabang mesa ng boardroom ang nasa harap ko at isang dambuhalang lens ng camera ang nakatutok sa aking namumutlang mukha. Pirmahan mo na ang confession na yan, Salva. Aminin mo sa harap ng live stream na ito na ikaw ang kumuha ng pondo ng Mayumi Foundation para sa sarili mong kapakanan. Ng boses ni Leandro ay hindi bakas ng pasasalamat, kundi ng isang hatol na walang habas. Hindi pa man ako nakakasagot, narinig ko ang mahina, ngunit matalim na boses ni Doña Consolacion na nakaupo sa kanyang wheelchair sa aking tabi. Ang babaeng kaliligtas ko lang mula sa kamatayan gamit ang sarili kong dugo. Huwag mo nang ipahiya ang pamilya Alcaraz, Salva. Isipin mo ang legacy namin. Ang dugo mo ay pambayad lamang sa lahat ng luho at pangalang ibinigay namin sa iyo. Pumirma ka na kung gusto mo pang isilang ang anak mo sa bahay na ito ng may dangal. Tumingin ako sa paligid at nakita ko ang mapanuyang ngiti ni Estela sa isang sulok. Ang babaeng alam kong dahilan ng lahat ng ito, ang ahas na unti-unting lumalamon sa aking tahanan. Habang ang bawat segundo ay binibilang ng mga manonood sa live stream ni Meli Bantog, nararamdaman ko ang paghila sa akin ng isang madilim at malalim na hukay. Pinipilit nila akong maging martir sa isang kasalanang hindi ko ginawa, ginagamit ang aking pagbubuntis at ang aking pagmamahal sa pamilya bilang kadena upang ako ay mapaluhod. Salva, are you listening? Just sign the papers and we can move on. Dagdag pa ni Leandro na tila ba ang pag-atake sa aking pagkatao ay isang simpleng transaksyon lamang. Ngunit sa gitna ng panghihina ng aking katawan, may isang bagay na biglang nagbago. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo at ang init ng galit ay mabilis na pinalitan ng isang nakakapangilabot na lamig sa aking puso. Naalala ko ang bawat gabing nagpuyat ako para sa kanilang mga report, ang bawat sentimong tinipid ko para sa kanilang mga negosyo, at ang bawat panlalait na tinanggap ko dahil lamang sa mahal ko ang lalaking ito. Sa isang saglit ang imahe ng isang maamong asawa ay naglaho, na parang isang telang tinupok ng apoy. Hindi ako umiyak. Hindi ako nagmakaawa. Sa halip, marahan kong kinuha ang mamahaling ballpen sa ibabaw ng mesa. Ang aking kamay ay hindi nanginginig. Sa katunayan, ito ang pinakamatatag na pagkakataon sa buong buhay ko. Tumingin ako ng diretso sa lens ng camera sa libu-libong taong nanonood at naghihintay sa aking pagbagsak bago ko ibinaling ang aking mga mata kay Leandro. Ang aking tingin ay hindi na puno ng pag-ibig, kundi ng isang talim na handang pumatay. Kung ito ang gusto ninyo ibibigay ko sa inyo, ang gusto ninyo ang aking boses, ay lumabas na parang isang bulong ng hangin bago ang bagyo, hinding-hindi nanginginig, hinding-hindi nagrereklamo. Inilapat ko ang dulo ng panulat sa papel. Habang ginagawa ko ang bawat kurba ng aking pirma, naramdaman ko ang bawat hibla ng aking lumang pagkatao na kumakalas. Sa bawat titik na aking isinusulat, binubura ko ang salvasyon na naging sunod-sunuran. Sa ilalim ng aking pangalan, mabilis kong idinagdag ang 4 na salitang magiging mitya ng kanilang pagkawasak, isang nota na sadyang idinikit ko sa isang bahagi ng dokumento na hindi agad mapapansin ng mga matang bulag sa sakim. Nang matapos ako, marahan kong ibinaba ang ballpen. Tumingala ako at nakita ang tagumpay sa mga mata ni Leandro at ang ginhawa sa mukha ni Doña Consolacion. Akala nila ay nanalo na sila. Akala nila ay napaamo na nila ang babaeng itinuring nilang kasangkapan lamang. Ngunit hindi nila alam ang pirma sa papel na iyon ay hindi ang aking pag-amin, kundi ang kanilang sariling death warrant na formal ko nang inihain. Tapos na ang palabas mo, Leandro, ang sabi ko nang may kasamang isang tipid na ngiti na hindi umabot sa aking mga mata. Ngayon panoorin mo kung paano guguho ang entabladong ito sa ilalim ng iyong mga paa. Tumayo ako mula sa aking upuan, kahit nararamdaman ko ang pagbigat ng aking tiyan at ang muling pag-ikot ng paningin. Sa bawat hakbang ko palabas ng boardroom, nararamdaman ko ang pagkabigla ng mga tao sa paligid. Ang katahimikan sa silid ay naging bingi, tanging ang tunog lamang ng aking matatag na takong sa sahig ang nangingibabaw. Ngunit bago pa man ako makarating sa pinto, isang matinding dilim ang biglang lumamon sa aking paningin. Naramdaman ko ang mabilis na paglapit ni Leandro, ang kanyang mga kamay na pilit akong hinahawakan,
Ngunit sa huling segundo, bago ako tuluyang mawalan ng malay, ang tanging narinig ko ay ang kanyang boses na puno na ngayon ng tunay na takot. Ang puting papel na puno ng kanilang kasinungalingan ay nahulog sa sahig at doon sa ilalim ng lahat ng ilaw ay unti-unting lumilitaw ang katotohanang aking itinago. Nagising ako sa isang silid na masyadong maputi, masyadong malinis at may nakakabinging katahimikan. Ang amoy ng disinfectant ay humahalo sa malansang amoy ng dugo na tila hindi na nawala sa aking sistema. Sinubukan kong igalaw ang aking mga daliri, ngunit naramdaman ko ang bigat ng aking katawan. Hindi ito ang karaniwang panghihina ng isang buntis. Ito ang bigat ng isang taong binalot ng kawalan ng pag-asa. Ngunit sa ilalim ng bawat pintig ng aking puso, naroon pa rin ang malamig na apoy ng aking plano. Bumukas ang pinto ng walang babala. Ang tunog ng pagpihit ng trangka ay tila isang hudyat ng muling pagsisimula ng labanan. Pumasok si Leandro, bitbit ang isang malaking basket ng mga prutas at ang kanyang pinaka-perpektong ngiti para sa mga camera na sumusunod sa kanya. 3 reporter ang pumasok sa likuran niya, ang mga lente ng kanilang mga camera ay tila mga matang naghahanap ng anumang bahid ng aking pagkatalo. Kailangan mo ng pahinga, mahal. Masyado nang naguguluhan ang isip mo dahil sa selos, at sa kalagayan mo ang boses ni Leandro ay puno ng peking pag-aalala sapat na upang mapaniwala ang buong bansa na siya ang pinakamabait na asawa sa mundo. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking kamay. Ang kanyang balat ay tila isang malamig na ahas na dumidikit sa akin. Huwag ninyo na siyang masyadong tanungin. The doctor said she's having a breakdown because of post-traumatic stress. She's not herself lately. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin sa buong mundo na ang lalaking ito ay isang mambubudol, isang sugarol na nagnanakaw sa pondo ng mga may sakit. Ngunit nanatili akong tahimik. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata, isang tingin na walang emosyon, walang luha at walang takot. Sa bawat salitang binitawan niya, lalong tumitibay ang aking desisyon. He is gaslighting me in front of the whole world, turning my strength into a symptom of madness. Nang sa wakas ay pinaalis na niya ang mga reporter, naglaho ang kanyang ngiti na parang isang maskara na hinubad. Ang kanyang mukha ay naging matigas at puno ng puot. Galingan mo ang pag-arte, Salva. Dito ka lang sa silid na ito. Dito ka mamasa sa ilalim sa observation hanggang sa pirmahan mo ang lahat ng asset transfer na gusto ko. You're officially a liability now and I'm just cleaning up the mess. Hindi ako sumagot. Pinanood ko lang siyang lumabas ng silid. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa sahig ay tila isang martsa ng tagumpay. Ngunit ang hindi niya alam, ang katahimikan ko ay hindi pagsuko. Ito ay ang katahimikan ng isang mga ngaso na naghihintay ng tamang pagkakataon. Ilang minuto matapos siyang umalis, pumasok ang isang nurse. Hindi siya ang karaniwang nurse na nakangiti at palakaibigan. Ang kanyang mga mata ay malamig, matalas at tila may malalim na lihim na itinatago. Siya si Isa. Inilapag niya ang isang tray ng gamot sa gilid ng aking kama at marahan akong tiningnan. May kakaibang kislap sa kanyang mga mata, isang kislap na pamilyar sa akin, ang kislap ng galit na itinago sa loob ng mahabang panahon. Uminom ka nito, ang sabi niya sa isang matigas na tono, ngunit may kasamang pag-iingat sa kanyang mga galaw. Nang iabot niya ang baso ng tubig, naramdaman ko ang isang maliit na piraso ng papel na nakadikit sa ilalim nito. Ang aming mga balat ay nagkadikit ng sandali. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang hindi nakikitang alyansa na nabuo sa pagitan namin. Binasa ko ang papel nang makalabas siya. Ang sulat ay maikli, ngunit malinaw. Hindi ka nag-iisa. Ang dugo ng mga Alcaraz ay puno ng lason. At narito ako para tulungan kang ilabas ito. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ko. Ang laro ay hindi pa tapos. Sa katunayan, nagsisimula pa lang ang tunay na kabanata. Ngunit ang aking pag-asa ay biglang nayanig nang marinig ko ang mga pamilyar na boses mula sa bahagyang nakabukas na pinto sa labas ng aking silid. Napakagaling mo talaga, Lulu. Akala niya talaga ikaw ang pinakakakampi niya. Ang boses ni Estela ay puno ng pangungutya at malakas na tawanan. Of course. Madaling lokohin ang mga taong akala nila ay sila ang pinakamatalino dahil lang sa mayaman sila. Ang sagot ni Lulu, ang aking pinsan, ang tanging taong pinagkatiwalaan ko ng lahat ng aking sikreto. Ang tunog ng kanilang sabay na tawanan ay tila mga kutsilyong bumaon sa aking likuran.
Doon ko napagtanto ang lahat. Ang bawat impormasyong ibinigay ko kay Lulu, ang bawat takot na ibinahagi ko sa kanya, ay ginamit niya upang mas lalo akong mabaon sa hukay. Ang taong itinuring kong kapatid ay ang mismong nagturo sa mga kalaban kung saan ang aking puso para mas madali nila itong saksakin. Humigpit ang hawak ko sa kumot. Ang init ng pagtataksil ay bumalot sa akin, ngunit hindi ako papayag na matupok nito. Gagamitin ko ang apoy na ito upang pandayin ang isang sandata na hinding-hindi nila inaasahan. Ang bawat halakhak ni na Lulu at Estela sa labas ng aking silid ay tila mga bubog na bumabaon sa aking pandinig. Hindi ako gumalaw. Nanatili akong nakahiga, ang aking mga mata ay nakatuon sa puting kisame na tila isang blankong canvas ng aking buhay. Walang luhang pumatak. Ang sakit na dapat ay nararamdaman ko ay mabilis na namuo at naging isang matigas na bato sa aking dibdib. Sa loob ng maraming taon, si Lulu, ang itinuring kong sandigan, ang aking tagapagtanggol laban sa lupit ng mga Alcaraz. Ngunit ang boses na narinig ko kanina ay hindi ang boses ng isang pinsan, kundi ang boses ng isang traitor na matagal nang naghihintay sa aking pagbagsak. Narinig ko ang mahinang tunog ng pagpihit ng doorknob at ang marahang pagbukas ng pinto. Mabilis kong ipinikit ang aking mga mata at pinabagal ang aking paghinga, nagkukunwaring natutulog. Naramdaman ko ang paglapit ng isang tao, ang amoy ng kanyang mamahaling pabango, na dati ay nagbibigay sa akin ng kapanatagan, ngunit ngayon ay nagdudulot na lamang ng pagkasuklam. Salva, pinsan, gising ka ba? Ang boses ni Lulu ay puno ng lambing, isang uri ng pag-aalala, na kung hindi ko narinig ang katotohanan, ay muli kong paniniwalaan. Naramdaman ko ang pag-upo niya sa gilid ng aking kama. Inayos niya ang aking kumot at hinaplos ang aking buhok. Isang kilos ng pagmamahal na sa likod ay may dalang lason. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata, tinitiyak na ang aking tingin ay puno ng pagkalito at panghihina ang papel na inaasahan nilang gagampanan ko. Lulu, ikaw pala, mahina kong sabi, ang aking boses ay sadyang ginawang pause. Yes, it's me. I've been so worried, Salva. I tried to talk to Leandro pero ayaw niyang makinig. He's out of control, ang sabi niya habang hinahawakan ang aking kamay. Tumingin siya sa akin nang may lungkot sa mga mata. But don't worry, I'm working on a plan. Kailangan nating makuha ang hard drive na itinago mo sa lumang maternity ward. Doon nakatago ang lahat ng ebidensya laban sa kanya. Di ba kung makuha natin yon, wala na siyang magagawa. Sa loob ko gusto kong tumawa ng mapait. Ang lumang maternity ward ay isang abandonadong gusali, madilim at malayo sa kabihasnan. Isang perpektong lugar para sa isang aksidente. Alam kong doon nila ako balak tapusin. You're right, Lulu. Ang hard drive. Nandoon iyon sa ilalim ng sahig sa room 304, pagsisinungaling ko, habang pinagmamasdan ang bawat reaksyon sa kanyang mukha. Nakita ko ang panandaliang pagkislap ng tagumpay sa kanyang mga mata, bago niya ito muling itinago. Don't worry, Salva. Pupunta ako doon. Just rest here and pretend to be cooperative. Let them think they've won, ang sabi niya, sabay tayo. Inayos niya ang kanyang designer bag sa kanyang balikat. Habang kinukuha niya ang kanyang cellphone sa loob ng bag, bahagyang bumuka ang zipper nito. Doon ko nakita ang isang bagay na nagpatigil sa tibok ng aking puso. Isang gintong susi na may logo ng isang tanyag na kasino sa Pampanga. Iyon ang songbay na palaging binabanggit ng aking mga tauhan na madalas puntahan ni Leandro. Hindi lamang pala impormasyon ang ibinibigay ni Lulu. Siya rin ang nagsisilbing tulay sa mga utang ni Leandro. Ang pinsan ko, ang aking abogado, ang mismong nagluluto ng aking kamatayan para sa pera. Bago siya makalabas, tumayo ako ng bahagya at tinawag siya, Lulu. Lumingon siya, ang kanyang mukha ay inosente at puno ng ngiti. Yes, pinsan, lumapit ako sa kanya kahit nanghihina ang aking mga binti at inayos ang kanyang nagulong kwelyo. Ang aking mga daliri ay dumampi sa kanyang leeg, isang malamig na pagdampi na tila isang babala. Salamat. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. You're the only one I can trust. Isang matamis na ngiti ang isinagot niya bago tuluyang lumabas ng silid. Nang sumara ang pinto ang ngiti sa aking mukha, ay agad na napalitan ng isang mapanganib na titig. Kinuha ko ang baso ng tubig sa gilid ng mesa at itinapon ang laman nito sa sahig, pinapanood ang bawat patak na tila sumisimbolo sa aking natitirang awa para sa kanya. Ang halik ni Judas ay natanggap ko na. Ngayon oras na para ako naman ang magbigay ng sarili kong regalo.
Hindi nila alam ang room 304 sa lumang maternity ward ay walang kahit anong hard drive. Ang tanging naghihintay sa kanila doon ay ang simula ng kanilang sariling bangungot. Ngunit bago iyon, kailangan kong makahanap ng paraan para makalabas sa puting silid na ito nang hindi napapansin. Kinuha ko ang maliit na papel na ibinigay ni Isa kanina at muli itong binasa. Ang oras ay tumatakbo. Sa labas nagsisimula ng bumuhos ang malakas na ulan, ang tunog ng bawat patak sa bintana ay tila isang tambol ng digmaan. Kailangan kong kumilos bago pa mahuli ang lahat. Ang bawat patak ng ulan sa bubong ng lumang maternity ward ay tila mga bala ng baril na bumabaon sa rumesistensyang katahimikan ng gabi. Ang gusaling ito na dati ay puno ng unang iyak ng mga sanggol ay isa na ngayong kalansay ng mga alaala. Madilim mabaho ang amoy ng luma at kinalawang na bakal at may halimuyak ng kamatayan na nanunuot sa bawat sulok. Sa kabila ng panghihina ng aking katawan at ang bigat ng dinadala kong buhay, pinilit kong humakbang papasok sa room 304. Alam kong ito ay isang bitag, ngunit kailangan kong harapin ang halimaw sa sarili niyang teritoryo upang tuluyang maputol ang kanyang mga sungay. Ang liwanag mula sa kidlat ay panandaliang nagbibigay ng anyo sa mga nagkalat na kagamitang medical sa sahig. Sa gitna ng dilim, narinig ko ang mahina at mapanuyang tawa na nagmumula sa isang sulok. "You're actually here, Salva. I didn't know you were this stupid or this desperate." Ang boses ni Estela ay umalingaw sa apat na sulok ng silid, wala na ang maamo at pa-victim na tono na ginagamit niya sa harap ni Leandro. Lumabas siya mula sa anino, hawak ang isang debateryang lampara na nagbibigay ng nakakatakot na anino sa kanyang mukha. Wala na ang kanyang peking tiyan. Ang kanyang suot na mamahaling dress ay hapit sa kanyang katawan, nagpapatunay sa katotohanang matagal ko nang hinala. Wala kang anak, Estela. Ang ultrasound na ipinakita mo kay Leandro ay ninakaw mo lamang mula sa record ng isa sa mga pasyente ng Mayumi Foundation. Ang aking boses ay nanatiling malamig at matatag kahit na nararamdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Tumawa siya ng malakas, isang tunog na mas masakit pa sa tenga kaysa sa dagundong ng kulog sa labas. So what, naniwala siya. And that's all that matters. In a few months, I'll just claim I had a miscarriage because of the stress you caused. At doon, mas lalo kanyang kamumuhian. He will destroy you for killing his heir even if that heir never existed. Bigla siyang lumapit sa akin, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. "Ibigay mo sa akin ang hard drive, Salva. Ibigay mo ang audit records at aalis ako. Huwag mo nang hintayin na gamitan pa kita ng dahas." "Never," ang tanging sagot ko. Sa isang iglap, naramdaman ko ang isang matigas na bagay na tumama sa aking balikat. Ang sakit ay tila kuryenteng gumapang sa aking buong sistema. Napaluhod ako sa maruming sahig, ang aking mga kamay ay mabilis na yumakap sa aking tiyan upang protektahan ang aking anak. Hindi ako sumigaw. Kinagat ko ang aking labi hanggang sa malasahan ko ang sarili kong dugo. "You think you're a hero? You're just a martyr who's about to die in a forgotten room." Bulong ni Estela habang hinihila ang aking buhok para iangat ang aking mukha. Nakita ko sa kanyang kabilang kamay ang isang hyringilya na may lamang malinaw na likido. "This will make you sleep, Salva. At kapag nagising ka, ang buong mundo ay maniniwala na tinangka mong magpakamatay dahil sa sobrang gulo ng isip mo." Naramdaman ko ang tusok ng karayom sa aking braso. Sinubukan kong lumaban, sinubukan kong itulak siya, ngunit ang gamot ay mabilis na kumalat, tila isang malamig na kumot na bumabalot sa aking kamalayan. Ang aking mga binti ay naging parang jello at ang paligid ay nagsimulang mag-swirl sa isang madilim na vortex. Napasandal ako sa pader, dahan-dahang dumaustos pababa, habang ang boses ni Estela ay unti-unting nagiging malabo. "Goodbye, Salva. Say hi to your integrity for me." Sa gitna ng aking lumalabo na paningin, nakita ko si Estela na mabilis na lumabas ng silid. Iniwan akong mag-isa sa baha ng ulan na pumapasok mula sa basag na bintana. Ang lamig ng tubig sa sahig ay nanunuot sa aking balat, ngunit ang mas matindi ay ang takot para sa aking sanggol. Ginamit ko ang huling lakas ng aking mga daliri para haplusin ang aking tiyan. "Lumaban ka, anak. Huwag kang bibitaw," ang tanging hiling ko sa gitna ng kadiliman. Bago tuluyang sumara ang aking mga mata, isang anino ang humarang sa pintuan.
Hindi ito ang anino ni Leandro, at lalong hindi ito si Estela. Ang figurang iyon ay nakatayo ng matuwid, at sa kanyang kamay ay nakita ko ang isang maliit na kislap, ng pulang ilaw, isang camera. Isang pamilyar na boses ang bumulong sa gitna ng hagupit ng hangin. Nakuha ko ang lahat, Salva. Oras na para magbayad sila. Hindi ko na nagawang sumagot. Ang kadiliman ay tuluyan ng lumamon sa akin, ngunit sa huling pagkakataon, naramdaman ko ang isang malakas na sipa. Mula sa loob ng aking tiyan, isang tanda na hindi pa kami tapos. Malamig ang semento. Iyon ang unang naramdaman ng aking balat. Nang magising ako sa isang silid na walang bintana, tanging isang maliit na rehas sa itaas ng pinto ang nagbibigay ng kakaunting liwanag. Wala na ang malambot na kama ng ospital. Ang suot ko ay isang manipis at magaspang na puting damit, at ang aking mga braso ay bahagyang nakatali sa gilid ng bakal na higaan. Ramdam ko ang tuyot na lalamunan at ang kirot sa aking braso kung saan itinurok ni Estela ang lason. Ngunit ang mas matindi ay ang katahimikang tila bumabalot sa aking pagkatao. Bumukas ang maliit na bintana sa pinto at isang pares ng mga matang walang pakiramdam ang tumingin sa akin. Gising na ang baliw, ang boses ng isang lalaki ay umalingaw-ngaw, puno ng pangungutya. Doktor, gising na ang pasyenteng Alcaraz. Mukhang tapos na ang epekto ng sedatibo. Pumasok si Dr. Larrazabal, ang psychiatrist, na alam kong matagal nang nasa bulsa ni Leandro. Hawak niya ang isang clipboard at may suot na maskara ng profesionalismo na hindi kayang itago ang kanyang kasakiman. Salva, kamusta ang pakiramdam mo? Sabi ng asawa mo, tinangka mo raw saktan ang sarili mo sa lumang ward. Isang malubhang senyales iyan ng postpartum psychosis kahit hindi ka pa nanganganak. Tiningnan ko siya ng diretso. Walang luha, walang pagsamo. Isang matigas at malamig na titig na tila ba binabasa ko ang bawat dumi sa kanyang kaluluwa. Postpartum psychosis. Doktor, o baka naman post-corruption panic. Magkano ang ibinayad sa iyo ni Leandro para pirmahan ang commitment order na ito? Bahagyang nagulat ang doktor sa aking kalmado at matalas na pananalita. Inaasahan niya marahil ang isang babaeng humihagulgol at nagmamakaawa. Ang iyong pagiging paranoid ay bahagi ng iyong sakit, Salva. Dito ka muna sa isolation wing. Walang bibisita, walang tawag hanggang sa bumalik ang katinuan mo. Nang sumara ang pinto at muli akong mapag-isa, hindi ako bumigay sa takot. Sa halip, naramdaman ko ang isang kakaibang bago at nakakatakot na lakas. Ang salvation na laging nagpaparaya ay tuluyan nang namatay sa dilim ng lumang ward. Ang natitira ay ang arkitekto ng aking sariling tadhana. Marahan kong iginalaw ang aking kamay at naramdaman ang isang maliit at matigas na bagay sa loob ng aking tahi. Sa laylayan ng damit, isang piraso ng uling na palihim na isiningit ni isa bago ako ilipat dito. Ilang oras ang lumipas, narinig ko ang mahinang tunog ng susi. Pumasok si Aiza, dala ang isang tray ng pagkain na halos hindi makakakain sa itsura. Ngunit hindi ang pagkain ang mahalaga. Yumuko siya at mabilis na tiningnan ang labas bago bumulong. Nakuha ko ang video, Salva, pero hindi sapat iyon. Ang mga Alcaraz ay may hawak sa mga hepe ng pulisya. Alam ko ang sagot ko habang dahan-dahang bumabangon. Kinuha ko ang piraso ng uling at nagsimulang gumuhit ng mga linya sa puting dingding ng aking selda. Hindi tayo gagamit ng pulis sa ngayon. Gagamit tayo ng matematika. Isasabihin mo sa akin, nakuha mo ba ang records ng logistics mula sa basement? Tumango siya. Nandoon ang lahat. Pero bakit ka pumirma sa dokumento ni Leandro kanina sa boardroom? Binigay mo na sa kanya ang lahat. Isang manipis at mapanganib na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang aking daliri ay tumuro sa isang bahagi ng aking iginuhit na mapa sa dingding. Iyon ang akala nila. Ang pinirmahan ko ay isang acknowledgement receipt na may nakatagong conditional clause sa ilalim. Isinulat ko sa maliliit na titik, subject to audit validation. Sa batas ng korporasyon, ang piramang iyon ay hindi pag-amin, kundi isang hudyat para sa automatikong pagsisiyasat sa lahat ng accounts ng Alcaraz Group sa sandaling ilipat ang pondo. Leandro just triggered his own trap. Nagulat si Isa. Hindi niya akalain na sa gitna ng panganib ang utak ko ay tumatakbo pa rin na parang isang dekalibreng computer. Sinimulan kong ilista sa dingding ang mga pangalan ng bawat taong kailangang pabagsakin, tila isang war map ng isang general.
Ang bawat linyang iginuguhit ko ay isang pangako ng paglaya. Ngunit ang aming pag-uusap ay naputol nang makarinig kami ng ingay mula sa radyo ng gwardya sa labas. May kaguluhan sa main gate ng pasilidad. Ang tunog ng mga sirena at ang malakas na boses ng isang lalaking hindi sanay na tinatanggihan ay umabot hanggang sa aking madilim na silid. Hindi niyo ako pwedeng pigilan. Anak ko ang nasa loob at ilalabas ko siya rito kahit gibain ko ang buong ospital na ito. Ang boses na yon, ang boses na dati ay kinatatakutan ko dahil sa kanyang higpit at kontrol. Ang aking ama, si Don Severino Villarreal. Don Severino, hindi po kayo pwedeng pumasok nang walang permit mula sa asawa ng pasyente ang sagot ng gwardya, ngunit narinig ko ang tunog ng pagkabasag ng isang salamin, tila may isang sasakyang sumagasa sa barikada. Napahawak ako sa rehas ng aking pinto. Ang aking ama ay narito nang ngunit alam kong hindi pa ito ang tamang oras para lumabas. Kung lalabas ako ngayon bilang isang biktima, mananatili akong biktima sa ilalim ng kanyang kontrol. Kailangan kong lumabas dito bilang isang reyna na may hawak na sariling korona. Mula sa kabilang silid narinig ko ang isang mahina at nakakapangilabot na pagkatok sa pader. 3 beses. Isang senyas mula sa zero patient na sabi nila ay hindi na nagsasalita sa loob ng 10 taon. Isang lihim na tila naghihintay na mabunyag sa gitna ng kaguluhan. Tiningnan ko ang aking mapa sa dingding at ang pangalan ni Leandro na nasa gitna ng isang malaking X. Hayaan mo si Papa na gumawa ng ingay sa labas isa. Habang abala sila sa kanya, tatapusin natin ang huling yugto ng audit dito sa loob. Ang ingay ng kaguluhan sa labas ay tila isang malabong dagundong na humahampas sa makapal na pader ng isolation wing. Alam kong ang aking ama ay hindi titigil hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya, ngunit hindi muna siya ang aking prioridad. Ang bawat segundo sa loob ng seldang ito ay kailangang gamitin ng may katumpakan. Muling bumukas ang pinto at pumasok si isa. Ang kanyang mukha ay mas maputla kaysa sa dati. At ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang inilalapag ang tray ng gamot. Salva, kailangang bilisan natin. Nagkakagulo na sa administrasyon dahil kay Don Severino, pero may mas malaking problema, bulong niya habang mabilis na sinisilip ang hallway. Nalaman ni Leandro na may nag-leak ng video sa labas. Hindi niya alam kung sino, pero nagsisimula na siyang magduda sa lahat ng staff. Tinitigan ko si Isa ng malalim. Sa gitna ng dilim ng silid, nakita ko ang isang pamilyar na galit sa kanyang mga mata, isang galit na hindi lamang nagmumula sa malasakit sa akin bilang pasyente. Bakit mo ito ginagawa, Isa? Bakit mo itinataya ang lisensya at buhay mo para sa akin? Hindi sapat na dahilan ang pagiging mabuting nurse. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Umupo siya sa gilid ng aking higaan at marahan niyang hinubad ang kanyang name tag. Dahil ang dugo mo ay hindi lang basta dugo na isinalin sa kanila, Salva. Ang dugong dumadaloy sa mga ugat ko ay dugo rin ng mga Alcaraz. Anak ako ni Don Ramiro sa labas. Ang nurse na nagsilbi sa kanya ng tapat ay itinapon na parang basura matapos niyang makuha ang gusto niya. Namatay ang ina ko sa hirap at hiya habang ang pamilyang ito ay nagpapakasasa sa karangyaan. Ang revelasyong ito ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng aming pag-uusap. Ngayon ay malinaw na ang lahat. Si Isa ay hindi lang isang kakampi, siya ang buhay na ebidensya ng kabulukan ng pamilyang pinagsilbihan ko. Gusto ko silang sunugin, Salva. Gusto kong makita ang ospital na ito na maging abo. Ang boses ni Isa ay puno ng puot, tila isang apoy na handang lumamon sa lahat. Ibibigay ko sa media ang lahat ng medical records. Ipapakita ko sa mundo kung paano nila ginagamit ang mga pasyente para sa kanilang mga eksperimento at money laundering. Dito pumasok ang aking luhika. Hinawakan ko ang kanyang kamay ng mahigpit. Hindi, Isa. Kung gagawin mo iyan, pati ang mga inosenteng nurse at mga pasyenteng umaasa sa ospital na ito ay madadamay. Hindi hustisya ang pagwasak sa lahat. Iyan ay paghihiganti lamang. Ang kailangan natin ay isang surgical strike. Tatanggalin natin ang cancer ngunit ililigtas natin ang katawan. Isang matinding katahimikan ang namagitan sa amin. Ang sacrifice dilemma ay nakatayo sa pagitan ng aming magkaibang layunin. Ngunit sa huli nakita ko ang paglambot ng kanyang tingin. Naintindihan niya na ang aking paraan ay mas masakit para sa mga Alcaraz dahil mawawala ang kanilang kapangyarihan. Habang nananatiling nakatayo ang institusyong akala nila ay kanila. Ano ang kailangan kong gawin, tanong niya. Ang kanyang tinig ay puno na ngayon ng determinasyon. Ibigay mo sa akin ang audit log ng mga huling transaksyon
bago ako dinala rito. Kailangan ko ang exact timestamp ng paglipat ng pondo mula sa Mayumi Foundation patungo sa offshore account ni Leandro ang utos ko. Mabilis na kumilos si Isa, ngunit bago pa siya makalabas, narinig namin ang mabibigat na yabag ng mga sapatos sa hallway. Ang tunog ng mga bakal na susi na nagkakalampagan ay tila isang babala ng paparating na panganib. Mabilis na tumayo si Isa at inayos ang kanyang uniforme, pilit na ibinabalik ang kanyang maskara ng pagiging isang ordinaryong nurse. Bumukas ang pinto at pumasok si Leandro kasama ang dalawang malalaking lalaki na nakasuot ng panggwardya. Ang kanyang mukha ay madilim, ang mga mata ay puno ng paranoia. Hindi siya tumingin kay Isa, sa halip ay itinuon niya ang lahat ng kanyang puot sa akin. Masyado kang nagiging komportable rito, Salva. At mukhang marami kang nakakausap na hindi dapat, ang sabi niya habang nilalapitan ako. Ang amoy ng kanyang alak at sigarilyo ay nanunuot sa aking ilong. Masyadong maingay ang tatay mo sa labas. Akala niya ay makukuha kanya sa pamamagitan ng dahas, pero nagkakamali siya. Ngumiti ako ng bahagya, isang malamig at mapanghamong ngiti. Takot ka ba, Leandro? Takot ka ba na ang rehas na itinayo mo para sa akin ay maging sarili mong kulungan? Isang malakas na sampal ang dumapo sa aking pisngi, sapat na upang malasahan ko ang dugo sa aking bibig. Ngunit hindi ako kumurap. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata, tinitiyak na nakikita niya ang kanyang sariling pagkatalo sa aking mga balintataw. Ihanda ang mga gamit niya, utos ni Leandro sa mga gwardya nang hindi inaalis ang tingin sa akin. Ililipat natin siya sa solitary wing ng lumang pasilidad sa bundok. Doon kahit ang sarili mong anino ay hindi mo na makakausap. Let's see how long your logic lasts in total darkness. Naramdaman ko ang paghigpit ng hawak ni Isa sa tray, ngunit nanatili siyang tahimik. Ang banta ng paglipat ay tila isang hatol ng bitay, ngunit para sa akin ito ay isa lamang bagong hakbang sa aming laro. Habang hinahanda nila ang aking paglipat, naramdaman ko ang muling pagkatok mula sa kabilang pader. 3 beses. Mas malakas, mas mabilis. Isang hudyat na hindi lamang ako ang naghahanda para sa huling laban. Ang tunog ng pagkaladkad ng mabibigat na sapatos sa hallway ay tila isang martsa ng kamatayan. Hawak ako ng 2 gwardya sa magkabilang braso, ang kanilang mga kamay ay tila mga bakal na pincher na baon sa aking laman. Hilong-hilo pa rin ako mula sa huling itinurok sa akin, ngunit pinilit kong itayo ang aking ulo. Hindi ako magpapatalo sa ganitong paraan. Sa dulo ng pasilyo nakatayo si Leandro, nakasandal sa pader, habang pinaglalaruan ang susi ng sasakyang magdadala sa akin sa bundok. Isakay na siya sa van. Siguraduhing walang makakakita sa inyo sa likod ng ospital, ang utos ni Leandro na may kasamang malamig na ngiti. Ngunit bago pa kami makarating sa elevator, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng pinto sa kabilang dulo ng hallway ang naging hudyat ng pagbabago ng ihip ng hangin. Ang tunog ng mga nagmamadaling yabag ay hindi galing sa mga nurse, kundi mula sa mga lalaking bihasa sa gulo. Bitiwan ninyo ang anak ko. Ang boses na iyon ay tila kulog na yumanig sa buong palapag. Si Don Severino Villarreal ay naglalakad sa gitna ng hallway, napapaligiran ng kanyang sariling mga security personnel na nakasuot ng itim. Ang bawat hakbang niya ay puno ng kapangyarihan, na tila ba ang sahig mismo ay nanginginig sa kanyang presensya. Hindi siya ang matandang lalaking iniwan ko ilang taon na ang nakalilipas. Siya ang tigre ng Central Luzon na muling nagising. Don Severino, trespasser kayo sa ospital na ito. Asawa ako ni Salva. At may karapatan akong hindi natapos ni Leandro ang kanyang sasabihin nang mabilis na lumapit ang aking ama at hinawakan siya sa kwelyo, pilit siyang idinidikit sa pader. Wala akong pakialam sa mga karapatan mo, Leandro. Ang tanging dahilan kung bakit hindi pa kita pinapalibing ng buhay ay dahil ang anak ko ang humiling nito. Ang boses ng aking ama ay mababa ngunit puno ng panganib. Binitawan ako ng mga gwardiya sa takot. Mabilis akong lumapit sa aking ama, ngunit bago pa man niya ako mayakap, itinaas ko ang aking kamay upang pigilan siya. Tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata, mga matang dati ay kinatatakutan ko, ngunit ngayon ay nakikita ko na ang sarili kong reflection. Papa, huwag mo siyang saktan. Sa ngayon ang sabi ko ng may malamig na katiyakan. Hindi natin kailangan ng baulok. Kailangan natin ng katarungan na sisira sa lahat ng itinayo niya. Sandaling natigilan ang aking ama. Nakita ko ang gulat at paghanga sa kanyang mukha. Lumapit siya at marahan niyang hinaplos ang aking buhok, isang bihirang kilos ng pagmamahal.
Masyado kang matapang, Salva. Ano ang kailangan mong gawin ko? Hinarap ko si Leandro na ngayon ay pilit na inaayos ang kanyang gusot na polo, ang kanyang mukha ay maputla, at ang pawis ay butil-butil sa kanyang noo. Papagamitin mo ang logistics network ng Villarreal Group. I-freeze mo ang lahat ng shipment ng gamot at supplies na papasok sa mga botika at clinic na kontrolado ni Leandro. Putulin mo ang daloy ng pera mula sa mga distributor. Gusto kong panoorin siyang mabulunan sa sarili niyang kasakiman. Consider it done, anak, ang sagot ni Don Severino. Nang hindi inaalis ang tingin kay Leandro, inabot niya sa akin ang isang manipis na folder na kulay kape. At eto ang hiningi mo, ang lahat ng transaksyon ni Lulu Robles sa mga kasino sa labas ng bansa. She's deeper in debt than we thought. Kinuha ko ang folder at tiningnan si Leandro. Ngumiti ako ng bahagya, isang ngiti na nagparamdam sa kanya na ang mundo ay unti-unti nang sumasara sa paligid niya. Akala mo ba ikaw lang ang marunong maglaro, Leandro? Ang akala mong paglaya mo ay ang simula ng iyong pagbagsak. At sa pagkakataong ito, wala nang dugong isasalin para iligtas ka. Naramdaman ko ang takot sa kanyang mga mata. Isang takot na hindi ko kailanman nakita noon. Hindi na siya makapagsalita, ang kanyang labi ay nanginginig sa gitna ng katahimikan ng hallway. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang paghatol na bumabagsak sa kanyang balikat. Papadalhin niyo ako sa aking silid. Hindi ako aalis sa ospital na ito hanggat hindi ko natatapos ang audit. Ang utos ko habang naglalakad pabalik, hindi na tinitingnan ng lalaking minsan kong minahal. Sa bawat hakbang ko, nararamdaman ko ang muling pagbabalik ng aking dignidad. Hindi ako biktima na kailangang iligtas. Ako ang nagmamando ng sarili kong kaligtasan. Ang digmaan ay lumipat na sa aking teritoryo. At sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong walang ititirang bato sa kaharian ng mga Alcaraz. Ang bawat numero sa screen ng aking laptop ay tila mga sundalong nakahilera naghihintay ng aking utos upang sumugod. Hindi ito basta-bastang listahan ng mga gastos. Ito ang mapa ng pagkabulok ng pamilya Alcaraz. Sa tulong ng logistics network ni Papa at ng access ni isa sa internal server ng ospital, unti-unti kong nabubuo ang puzzle. Ang bawat sentimong nawala sa Mayumi Foundation pondo, na dapat ay para sa mga mahihirap na ina, ay tumitigil sa isang dulo ang mga songbay sa labas ng bansa. Pinsan, hindi mo ba talaga ako papayagang pumasok? I'm just trying to help you with the legal papers. Ang boses ni Lulu mula sa intercom ay puno ng pait at pagmamaang-maangan. Hindi ko siya pinagbuksan. Tiningnan ko ang screen kung saan nakikita ko siya sa security camera. Nakatayo siya sa labas ng aking suite, pilit na inaayos ang kanyang mukha upang magmukhang biktima. Ngunit sa aking mga mata, siya ay isa lamang, itim naman siya sa aking nakaraan. Pinindot ko ang button para sagutin siya. Ang aking boses ay walang anumang bakas ng init. Lulu, stop the drama. Nakita ko na ang mga records mo sa Blue Diamond Casino, 600 million pesos. Ganon ba kalaki ang galit mo sa akin para ibenta mo pati ang sarili mong kaluluwa kay Leandro na tigilan siya? Nakita ko sa camera kung paano namutla ang kanyang mukha, ang kanyang mga mata ay pabalik-balik na tumitingin sa paligid. Salva, let me explain. Hindi ganoon yon. Pinilit ako ni Leandro. Binantaan niya ang career ko. You chose to be a victim, Lulu, pero sa batas accomplice ka. Huwag kang mag-alala, isinama ko ang pangalan mo sa preliminary audit report na ipapadala ko sa board of directors bukas ng umaga. Enjoy your last few hours of freedom, ang sabi ko bago ko tuluyang pinatay ang intercom. Ang tunog ng kanyang paghampas sa pinto ay hindi ko na pinansin. Wala na siyang puwang sa isip ko. Itinuon ko ang aking atensyon sa isang video call na kasalukuyang naghihintay. Lumitaw ang mukha ni Melly Bantog, ang reyna ng mga chismis at live streaming. Mukha siyang balisa, ang kanyang mga mata ay hindi mapakali. Doña Salva, bakit mo ako tinatawagan? Alam mo namang business is business lang ang ginagawa ko sa mga Alcaraz. Ang sabi niya, pilit na nagpapakatapang. Melly, alam nating pareho na ang business mo ay illegal. Meron akong listahan ng lahat ng bank transfers mula sa account ni Estela patungo sa iyo sa loob ng 6 na buwan. Tax evasion, libel at money laundering. Gusto mo bang sumama sa kanila sa kulungan, ng tanong ko habang dahan-dahang iniscroll ang ebidensya sa screen? Anong gusto mong gawin ko? Ang nanginginig niyang tanong. Gusto ko ng katotohanan. Bukas sa celebration ng Mother's Day Gala, magli-livestream ka. Pero hindi ang script ni Leandro ang babasahin mo.
Babasahin mo ang script na ibibigay ko sa iyo. Kung hindi sisiguraduhin kung ang susunod mong live stream ay mula na sa loob ng selda ang banta ko ng may kasamang malamig na ngiti. Nang matapos ang tawag, naramdaman ko ang isang matinding satisfaction. Ang mist of distrust na aking itinanim ay nagsisimula ng tumubo. Nagpadala ako ng isang anonymous email kay Estela gamit ang account ni Lulu na nagsasabing balak siyang ilaglag ni Lulu sa board para makuha ang immunity. Kasunod nito, nagpadala rin ako ng mensahe kay Lulu mula sa number ni Estela na nagsasabing tapos na ang usapan nila at siya ang gagawing scapegoat ni Leandro. Pinanood ko sa aking monitor ang sumunod na eksena. Sa hallway ng administrasyon, nagkita ang dalawa. Hindi nagtagal ang tunog ng kanilang pag-aaway ay umabot hanggang sa kabilang palapag. Ang bawat sigaw at bawat pagbibintang nila sa isa't isa ay musika sa aking pandinig. Hinahayaan ko silang ubusin ang isa't isa habang ako ay nananatiling tahimik sa loob ng aking kuta. Ngunit sa gitna ng aking panalo, isang matinding kirot ang biglang gumuhit mula sa aking balakang patungo sa aking tiyan. Ang sakit ay tila isang malakas na kuryente na nagpatigil sa aking paghinga. Napakapit ako sa gilid ng mesa, ang aking mga daliri ay bumaon sa kahoy. Hindi pa pwede bulong ko habang pilit na kinakalma ang aking sarili. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay at ang pagtulo ng malamig na pawis sa aking noo. 7 buwan pa lamang, masyado pang maaga. Ang stress at ang gamot na itinurok ni Estela sa akin noon ay tila nagsisimula ng maningil. Ang bawat pagpintig ng aking tiyan ay puno ng sakit na hindi ko kailanman naramdaman. Ang tunog ng pagbagsak ng baso sa sahig ay naging hudyat ng aking panghihina. Sinubukan kong abutin ang emergency button, ngunit ang distansya nito ay tila naging milya-milya sa aking paningin. Ang paligid ay nagsimulang mag-swirl, ang mga numero sa screen ay naglaho at napalitan ng isang madilim na anino. Isa? Papa. Ang tanging boses na lumabas sa aking mga labi bago ako tuluyang bumagsak sa sahig. Nararamdaman ko ang init ng likidong dumadaloy sa aking mga binti. Isang takot na mas matindi kaysa sa anumang banta ni Leandro ang bumalot sa aking puso. Ang aking anak. Ang buhay na ipinaglalaban ko. Habang ang kadiliman ay muling lumalapit, ang huling narinig ko ay ang tunog ng mabilis na pagtakbo ng mga tao patungo sa aking silid at ang boses ni isa na sumisigaw ng saklolo. Ang bawat hininga ko ay tila paglunok ng mga bubog. Ang hapdi ng bawat pag-atake ng kontraksyon ay tila isang malakas na kuryente na nanggagaling sa aking balakang at bumabaon sa aking buong pagkatao. Nararamdaman ko ang lamig ng pawis na bumabalot sa aking noo habang ang puting tela ng ospital ay naging kulay abo sa aking paningin. 7 buwan pa lamang. Masyadong maaga, anak. Ngunit sa bawat sipa mo nararamdaman ko ang iyong pagnanais na lumaban at hindi ako papayag na matalo tayo rito. Huminga ka ng malalim, Salva. Huwag kang hihinto. Ang boses ni isa ay matatag, ngunit ramdam ko ang tensyon sa kanyang mga galaw. Ang tunog ng mabilis na pag-ikot ng mga gulong ng stretcher sa hallway ay tila isang karera laban sa oras. Ang bawat liwanag ng ceiling lights na nadadaanan namin ay tila mga kidlat na nagpapaalala sa akin ng gabi sa lumang ward. Sa gitna ng aking paghihirap, ang pinto ng delivery room ay bumukas ng marahas. Hindi ito ang mga doktor na inaasahan ko. Pumasok si Leandro kasama ang 2 tauhan na may hawak na mga camera at si Melly Bantog na tila handa na para sa isang live coverage. Walang bahid ng pag-aalala sa mukha ng aking asawa. Tanging ang pagkauhaw sa iskandalo ang makikita sa kanyang mga mata. Tigil. Huwag niyo muna siyang operahan, ang sigaw ni Leandro na tila ba ang buhay namin ay isang eksena lamang sa kanyang pelikula. Lumapit siya sa gilid ng aking stretcher, ang kanyang anino ay bumalot sa akin. Gusto ko ng DNA test sa sandaling lumabas ang batang iyan. Hindi ako papayag na ang pangalang Alcaraz ay mapunta sa isang batang hindi ko naman dugo at laman. Sabihin mo sa kanila, Salva, kaninong anak ba talaga iyan? Ang sakit ay tila lalong tumindi, ngunit sa gitna ng hapdi, isang malamig na puot ang namuong muli sa aking dibdib. Tiningnan ko siya, nang diretso sa mga mata ang aking tingin ay tila isang talim na humihiwa sa kanyang pagkatao. Sa halip na sumigaw o umiyak, marahan kong itinaas ang aking nanginginig na kamay at hinarap ang camera ni Melly. Ibigay? Ang gusto niya, ang bawat salita ko ay tila isang mabigat na bato. Tiningnan ko ang doktor na nagtataka. Pero gusto ko
tatlong magkakaibang laboratorio, independent, at ang mga sample ay kukunin sa harap ng mga abogado ni Papa. Nagulat si Leandro. Hindi niya inaasahan na sa gitna ng panganib sa buhay ko, magagawa ko pang magtakda ng kondisyon. Ang kanyang mukha ay bahagyang nanginig, ngunit mabilis niyang ibinalik ang kanyang mapunying ngiti. Fine. Let the world see your shame. Ang sumunod na ilang oras ay isang malabong alaala ng sakit liwanag at ang malamig na pakiramdam ng bakal sa aking balat. Ang bawat sandali ng katahimikan sa loob ng operating room ay tila isang habambuhay na paghihintay. At sa wakas ang nakabibinging katahimikan ay naputol ng isang mahina ngunit matapang na iyak. Ang iyak ng aking anak. Ang iyak ng katotohanan. Ilang oras matapos ang operasyon, habang nakahiga ako sa recovery room na puno ng mga dextrose at monitor, pumasok si Leandro. May hawak siyang mga papel, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at pagkalito. Kasunod niya si Isa at ang isang legal representative mula sa diagnostic center. Paano nangyari ito? Ang pabulong niyang tanong, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang resulta ay nasa harap niya. 79.7% biological father Leandro Alcaraz. Ang batang pilit niyang itinakwil ay ang kanyang sariling dugo. Ngunit hindi iyon ang dahilan kung bakit siya namumutla. Basahin mo ang pangalawang pahina. Leandro, ang sabi ko sa isang boses na kasing lamig ng yelo. Ang blood work ng sanggol ay nagpapakita ng traces ng benzodiazepines at sedatives. Mga gamot na hindi kailanman dapat na ibigay sa isang buntis. Ang mga gamot na itinurok sa akin ni Estela sa lumang ward ay nanatili sa sistema ng anak ko. Natigilan ang buong silid. Ang tunog ng mabilis na paghinga ni Leandro ay tila isang hayop na nasusukol. Ang ebidensya ng kanyang pakikipagsabuatan kay Estela para saktan ako ay nakatala na ngayon sa medical na record ng kanyang sariling anak. Hindi lang DNA test ang nakuha mo, Leandro. Nakuha mo rin ang ebidensya ng iyong sariling krimen. Ang dagdag ko habang iniaabot sa kanya ang isang asul na folder na inilabas ni Isa mula sa ilalim ng aking unan. Ito ang mga papeles para sa annulment at ang temporary protection order na nilagdaan ng korte 1 oras na ang nakalilipas. Mula sa sandaling ito, hindi ka na pwedeng lumapit sa akin o sa anak ko sa loob ng 100 metro. Pilit na kinuha ni Leandro ang mga papeles, ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto na tila ba ang mga papel ay nagbabaga. Tumingin siya sa akin, naghahanap ng kahit kaunting awa, ngunit ang tanging nakita niya ay ang pader na itinayo ko laban sa kanya. Salva, mahal, pakinggan mo ako, nagkamali lang ako ng duda. Ang pagsamo niya, isang tono na dati ay nagpapalambot sa aking puso, ngunit ngayon ay nagdudulot na lamang ng pagkasuklam. Lumabas ka, ang tanging sagot ko. Nang sa wakas ay mailabas na siya ng mga security ni Papa, ang katahimikan ay muling bumalik sa silid. Lumapit si Isa sa akin, bitbit ang aking anak na nakabalot sa isang kulay rosas na kumot. Nang ilapag niya ang sanggol sa aking dibdib, naramdaman ko ang init ng kanyang balat at ang marahang paghinga niya. Ang bawat pagpintig ng kanyang puso ay tila isang pangako ng isang bagong simula. Hinding-hindi ka nila mahahawakan, anak, bulong ko, habang hinahalikan ng kanyang maliit na noo. Ang laban na ito ay hindi na para sa akin. Ito ay para sa iyo. Ngunit habang tinitingnan ko ang payapang mukha ng aking anak, naramdaman ko ang mabilis na pagkabigla. Nang mapansin ko ang isang bagay sa kanyang maliit na binti, isang marka ng pagkakakilanlan na hindi dapat nandoon, isang lihim na tila muling magbubukas ng isang bagong sugat sa aking nakaraan. Ang bawat tibok ng puso ng aking anak na nakasandal sa aking dibdib ay tila isang marahang tambol na nagbibigay sa akin ng panibagong lakas. Ngunit habang pinagmamasdan ko ang kanyang maliit at maputing binti, isang kakaibang marka ang kumuha ng aking atensyon, isang balat na hugis, paru-paro sa kanyang bukong-bukong. Iyon ang eksaktong markang nakita ko sa isang lumang litrato ni Don Ramiro Alcaraz na palihim na ipinakita sa akin ni Isa. Isang tatak ng lahi na hindi matatanggihan. Isang patunay na ang batang ito ay may dalang sumpa at biyaya ng mga Alcaraz. Salva, kailangan nating kumilos. Bukas na ang Mother's Day Gala. Ang boses ni Isa ay bumasag sa aking malalim na pag-iisip. Nakatayo siya sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ang mga tauhan ni Leandro na pilit na binabantayan ang bawat galaw sa labas ng aming suite. Alam ko ang sagot ko habang dahan-dahang inihiga ang aking anak sa kanyang crib. Ang aking katawan ay pagod, ngunit ang aking isip
ay kasing talas ng isang labaha. Isatawagan mo si Doña Consolacion. Sabihin mo sa kanya handa na akong makipag-usap. Sabihin mo pagod na ako at gusto ko na lang ng katahimikan para sa anak ko. Isang oras ang lumipas pumasok ang matandang Alcaraz sa aking silid. Ang tunog ng kanyang wheelchair sa makinis na sahig ay tila isang babala ng paparating na buwaya. Sa likod niya ay si Estela na may suot na mapang-uyam na ngiti, tila ba siya na ang nagmamay-ari ng buong ospital. Mabuti naman at natauhan ka na, Salva, ang sabi ni Doña Consolacion. Ang kanyang boses ay puno ng mapagkunwaring habag. Isang matalinong desisyon ang isuko ang iyong mga shares sa gala bukas. Sa ganoong paraan, hindi na namin itutuloy ang mga kaso laban sa iyo at mabubuhay ka ng tahimik kasama ang batang iyan. Yumuko ako, pilit na itinatago ang kislap ng puot sa aking mga mata. Gusto ko lang po ng proteksyon para sa anak ko, Mama. Pagod na po akong lumaban. Bukas sa harap ng lahat pipirmahan ko ang transfer documents kapalit ng aking kalayaan. Nakita ko ang mabilis na paglingon ni Doña Consolacion kay Estela. Ang kanilang tagumpay ay tila abot kamay na. Akala nila ay tuluyan na akong binuwag ng panganganak at ng takot. Ang hubris na ito ang magiging mitya ng kanilang pagtatapos. Nang umalis sila, agad akong tumayo at lumapit sa malaking salamin. Inilabas ni Aiza ang isang kulay pulang gown mula sa isang itim na lalagyan. Ang tela nito ay tila dumadaloy na dugo kumikinang sa ilalim ng ilaw ng silid. Ito ba ang isusuot mo? Tanong ni Isa, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Oo, red is the color of birth, but it is also the color of a sacrifice, ang sabi ko habang hinahaplos ang marangyang tela. Bukas hindi ako pupunta roon bilang isang biktima. Pupunta ako roon bilang ang huling hukom ng pamilya Alcaraz. Sa huling bahagi ng aking paghahanda, nagtungo ako sa fitting room ng ospital, kung saan naghihintay si Estela para sa kanyang sariling gown. Nang makita niya ako, tumayo siya, nang tuwid ang kanyang mukha ay puno ng kayabangan. Bakit ka pa narito, Salva? You're a loser now. Bukas ako na ang tatayong direktor ng Mayumi Foundation. Ang lahat ng pinaghirapan mo mapupunta sa akin, ang sabi niya nang may kasamang malakas na tawa. Lumapit ako sa kanya, ang bawat hakbang ko ay tahimik ngunit puno ng bigat. Tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata, isang tingin na nagpatahimik sa kanya ng sandali. Enjoy your crown for tonight, Estela. Because tomorrow even the clothes on your back won't belong to you. Lumabas ako ng silid nang hindi hinihintay ang kanyang sagot. Ngunit bago pa ako makabalik sa aking suite, narinig ko ang mabilis na pagtunog ng aking cellphone. Isang video message mula sa isang hindi kilalang numero. Nanginginig ang aking mga daliri habang pinindot ko ang play button. Lumitaw ang mukha ni Lulu Robles. Nakatali siya sa isang madilim na upuan, duguang ang kanyang labi, at ang kanyang mga mata ay puno ng matinding takot. Sa likuran niya, narinig ko ang boses ni Leandro na tila ba ay nawawala na sa katinuan. Salva, alam kong nagpaplano ka. Huwag mong isiping maloloko mo ako. Kung hindi mo ibibigay ang lahat ng shares mo bukas, nang walang kondisyon ang pinsan mong ito, ang huling makikita mo bago ko ubusin ang lahat ng may ugnayan sa iyo. Ang video ay natapos sa tunog ng isang malakas na sampal at ang huling sigaw ng saklolo ni Lulu. Napasandal ako sa pader, ang malamig na semento ay tila tumatagos sa aking likuran. Ang buhay ni Lulu ay naging huling alas ni Leandro. Ang laro ay naging mas madugo kaysa sa inaasahan ko. Tumingin ako sa langit sa labas ng bintana, kung saan ang mga bituin ay tila mga saksi sa aking susunod na hakbang. Ang gabi ay malalim at ang bukas ay nangangako ng isang digmaan na walang sinumang ititira. Ang Grand Ballroom ng Manila Hotel ay binalot ng amoy ng mamahaling sampagita at mamahaling pabango, isang bango na pilit itinatago ang baho ng kabulukan. Sa loob ng pamilya Alcaraz, ang bawat kislap ng dambuhalang chandelier sa kisame ay tila mga matang mapanghusga nagmamasid sa bawat galaw ng mga piling panauhin. Nakasuot ako ng kulay pulang gown na tila dumadaloy na apoy sa bawat hakbang ko sa puting marmol na sahig. Kahit nararamdaman ko pa ang kirot mula sa aking sariwang tahi, itinuwid ko ang aking likod. Ang bawat hakbang ng aking suot na takong ay tila isang matatag na deklara ng digmaan. Ang ganda mo ngayon, Salva. Sayang nga lang at ito na ang huling gabi mo bilang isang Alcaraz. Ang bulong ni Leandro sa aking tabi habang nakangiti siya sa mga reporter. Ang kanyang hawak sa aking siko ay napakahigpit, isang babala na huwag akong gagawa ng anumang maling galaw dahil hawak pa rin niya ang buhay ni Lulu. Hindi ko siya tiningnan.
Nanatili ang aking paningin sa entablado kung saan nakatayo ang isang podium at ang mga dokumentong maglilipat ng aking lahat ng ari-arian sa kanila. Ang huling gabi ay hindi para sa akin, Leandro. Ito ay para sa mga aninong matagal mo nang pilit na ikinukulong. Umakyat kami sa entablado sa ilalim ng masigabong palakpakan. Doon ay naghihintay si Doña Consolacion, nakaupo sa kanyang wheelchair na tila isang reyna sa kanyang trono, at si Estela na suot ang isang puting gown, isang mapangahas na pagtatangka na magmukhang inosente. Mga kaibigan, mga kasama sa industriya, ang simula ni Leandro sa harap ng mikropono, ang kanyang boses ay puno ng peking emosyon. Ngayong gabi ang aking asawang si Salva ay voluntaryong magbibigay ng kanyang suporta para sa pagpapalawak ng ating ospital. Ito ay isang sakripisyo para sa kinabukasan ng ating komunidad. Inabot sa akin ni Leandro ang pluma. Ang buong silid ay tumahimik, tanging ang tunog ng mga camera shutter ang maririnig. Tumingin ako kay Melly Bantog na nasa gilid, hawak ang kanyang cellphone para sa livestream. Nagpalitan kami ng isang mabilis na tingin ng hudyat. Sa halip na ilapat ang panulat sa papel, lumingon ako sa dambuhalang screen sa likuran ng entablado. Bago ang lahat, gusto ko munang ipakita ang tunay na dahilan ng selebrasyong ito, ang sabi ko sa isang boses na malinaw, malamig at umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Biglang namatay ang mga ilaw at ang screen ay nagliwanag. Hindi ang promotional video ng ospital ang lumabas. Ang bumungad sa lahat ay ang malinaw na footage mula sa dashcam ng isang ambulance, ang ambulance na nagpapakita kay Estela, na mabilis na lumalabas mula sa lumang maternity ward, duguang ang kanyang damit at may hawak na hiringgilya. Narinig ko ang sabay-sabay na pagsinghap ng mga tao. Ang katahimikan ay napalitan ng mga bulungan na tila mga bubuyog na nagkakagulo. Anong kabulastugan ito? Patayin niyo ang screen, ang sigaw ni Doña Consolacion. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Ngunit hindi tumigil ang video. Sumunod na lumabas ang mga audit logs na nagpapakita ng bilyon-bilyong pisong inilipat mula sa Mayumi Foundation patungo sa mga personal na utang ni Leandro sa kasino. At ang pinakamatindi sa lahat, ang video ni Lulu Robles na katali at duguang habang binitawan ni Leandro ang mga salitang, "Uubusin ko ang lahat ng may ugnayan kay Salva." Leandro Alcaraz, ang sabi ko habang humaharap sa kanya, ang aking mga mata ay tila mga baga na nagbabaga. Inisip mo na ang pananakit sa mga taong mahal ko ay magpapasuko sa akin. Pero ang hindi mo alam, ang bawat sugat na ibinigay mo sa kanila ay naging panggatong sa apoy na tutupok sa iyo ngayon. Lumapit sa akin si Leandro, ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit at desperasyon. Sinubukan niyang hablutin ang mikropono, ngunit mabilis na humarang ang aking ama, si Don Severino, kasama ang kanyang mga tauhan. "Ang dugong ibinigay ko sa iyo, Doña Consolacion, ay ang huling utang na loob na babayaran ko," ang sabi ko habang nakatingin sa matandang babae na ngayon ay nanginginig na sa hiya. Mula sa sandaling ito, ang pangalang Alcaraz ay hindi na simbolo ng karangyaan kundi ng isang krimen na hinding-hindi niyo matatakasan. Kasabay ng aking mga salita, ang malaking pinto ng ballroom ay bumukas ng marahas. Ang tunog ng mga mabibigat na sapatos ng mga operatiba ng pulisya ay yumanig sa sahig. Pumasok ang mga opisyal, bitbit ang mga warrant of arrest. Leandro Alcaraz, Maristela de los Reyes at Doña Consolacion. Alcaraz, kayo ay nasa ilalim ng pag-aresto para sa mga kasong attempted murder, kidnapping, estafa at money laundering, ang deklara ng hepe ng pulisya. Ang sigaw ng pagpoprotesta ni Estela at ang pagmamakaawa ni Leandro ay tila mga malalabong tunog na lamang sa aking pandinig. Pinanood ko silang pusasan sa harap ng lahat ng mga taong dati ay tinitingala sila. Ang bawat flash ng camera na dati ay kanilang kaibigan ay naging saksi na ngayon sa kanilang kahiya-hiyang pagbagsak. Naglakad ako pababa ng entablado, ang aking pulang gown ay humahawi sa mga tao na tila ba ako ay isang reynang naglalakad sa gitna ng mga bangkay ng aking mga kaaway. Ngunit bago ako makalabas, isang huling mensahe ang lumitaw sa malaking screen, isang live feed mula sa isang ligtas na lokasyon. Doon ko nakita si Lulu, inaalagaan na ng mga tauhan ni Papa at ni Isa. Lumingon si Lulu sa camera at kahit may pasa ang kanyang mukha, nakita ko ang isang mahinang ngiti. Ligtas na siya. Nakahinga ako ng malalim, ang bigat sa aking dibdib ay biglang naglaho. Ngunit ang aking tagumpay ay may kasamang isang huling sorpresa. Sa gilid ng aking paningin, nakita ko ang isang lalaking nakasuot ng itim na suit, nakatayo sa madilim na bahagi ng lobby. Isang pamilyar na mukha na hindi ko inaasahang makikita muli,
ang taong may hawak ng huling piraso ng katotohanan tungkol sa aking ama. Ang digmaan para sa pamilya Alcaraz ay tapos na, ngunit tila ang lihim ng aking sariling dugo ay nagsisimula pa lamang magbukas. Ang bawat tunog ng pagbagsak ng martilyo ng hukom sa loob ng silid ng korte ay tila isang formal na pagputol sa bawat kadenang nagkabit sa akin, sa pamilya Alcaraz. Walang emosyon ang aking mukha habang binabasa ang sentensya. Sa bawat bilang ng taon na ibinigay sa kanila sa estafa, sa attempted murder, sa kidnapping, nararamdaman ko ang paggaan ng hangin sa aking paligid. Tapos na ang mahabang gabi ng kawalang katarungan. Ang katotohanan sa wakas ay hindi na isang bulong kundi isang sigaw na kinilala ng batas. Isang linggo matapos ang huling pagdinig, nagpasya akong pumunta sa huling lugar na nais kong mabisita, ang provincial jail. Hindi dahil sa galit kundi dahil kailangan ko ng huling tuldok para sa aking sariling kapayapaan. Nakaharap ko si Leandro sa likod ng makapal na salamin. Wala na ang mamahaling suit, wala na ang ayos ng buhok na tila ba palagi siyang handa sa isang photoshoot. Ang suot niya ay isang kulay kahel, na uniforme, ang kanyang mga mata ay lubog at puno ng desperasyon. Sa sandaling makita niya ako, mabilis niyang itinukod ang kanyang mga palad sa salamin, tila ba naghahanap ng paraan upang makaabot sa akin. "Salva, mahal, pakinggan mo ako." Ang kanyang boses mula sa intercom ay nanginginig, puno ng pagsusumamo, na dati ay nagpapahina sa aking tuhod. Alam kong nagkamali ako, pero ginawa ko lang ang lahat para sa atin. Para sa ospital. Para sa anak natin. "Give me one more chance, Salva. I can make it right. You still love me, right?" Tinitigan ko siya ng matagal. Pinagmasdan ko ang bawat detalye ng kanyang mukha, naghahanap ng kahit anong bahid ng lalaking minahal ko noon. Ngunit ang tanging nakikita ko ay isang estranghero, isang mahinang tao na gumamit ng pag-ibig bilang sandata ng paninira. Mahal ang tanong ko sa isang boses na kasing lamig ng semento sa ilalim ng aking mga paa. "Leandro, hindi mo alam ang kahulugan ng salitang iyan. Ang pag-ibig ay hindi nananakit, hindi nagnanakaw, at lalong hindi pumapatay. Ang natin na sinasabi mo ay namatay na noong gabing mas pinili mo ang songbay kaysa sa dangal mo. Salva, please, ang anak natin, kailangan niya ng ama." Ang sigaw niya, ang kanyang mga mata ay nagsimulang magtubig. May ama ang anak ko sa papel, Leandro. Pero sa puso niya, ang tanging ituturo ko sa kanya ay ang maging matatag at huwag kailanman magpaalipin sa mga taong katulad mo, ang sabi ko habang tumatayo. "Pinatawad na kita, hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil ayaw ko nang mabuhay ka pa sa loob ng isip ko. This is the last time you will ever see me." Iniwan ko siyang sumisigaw at hinahampas ang salamin. Ang tunog ng kanyang pag-iyak ay tila isang malabong ingay na mabilis na naglaho habang naglalakad ako palabas sa sikat ng araw. Bago ako umuwi, dumaan ako sa isang maliit na parke kung saan naghihintay si Lulu Robles. Malaya na siya matapos makipagtulungan sa gobyerno bilang state witness, ngunit ang kanyang lisensya bilang abogado ay tuluyan ng binawi. Nakaupo siya sa isang bench, nakatingin sa malayo. Ang kanyang mukha ay may marka pa rin ng pilat mula sa pagkakakulong sa kanya ni Leandro. "Salva," mahina niyang sabi nang maupo ako sa kanyang tabi. Hindi siya makatingin ng diretso sa akin. "I'm sorry. Alam kong hindi sapat ang salitang iyon para sa lahat ng ginawa ko." "Alam ko, Lulu," ang sagot ko. Tumingin ako sa mga batang naglalaro sa damuhan. "Hindi ko makakalimutan ang ginawa mo, pero hindi ko rin hahayaang ubusin ng galit ko ang natitirang buhay ko. You have your freedom now, but you have to build your own path. Huwag mo nang uulitin ang pagkakamali mo." Salamat, ang bulong niya, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Nang makarating ako sa baybayin ng dagat ng hapon na iyon, inilabas ko ang aking wedding ring mula sa aking bulsa. Ang gintong singsing ay kumikinang sa ilalim ng papalubog na araw. Isang simbolo ng isang pangakong matagal nang napako. Sa isang mabilis at dutkwat na galaw, inihagis ko ito sa gitna ng malalaking alon. Pinanood ko itong lumubog at mawala sa ilalim ng asul na tubig, tila ba ang lahat ng bigat ng aking nakaraan ay sumama na sa kailaliman ng dagat. Isang taon ang mabilis na lumipas. Nakatayo ako sa harap ng isang bagong gusali sa gitna ng Pampanga. Ang pangalan ay nakasulat sa malalaking titik na tanso, Alpas Center. Isang kanlungan para sa mga kababaihang biktima ng Bauhanja, din isang lugar kung saan ang hustisya ay hindi lamang isang pangarap. Kasama ko si Isa, na ngayon ay isa na sa mga pangunahing administrador ng center. Ang kanyang mukha ay puno na ngayon ng liwanag at kapayapaan. Sa likuran namin ang aking anak na si Mayumi,
ay masayang naglalaro ang kanyang tawa, ay tila isang musika na nagbibigay ng buhay sa bawat sulok ng gusaling ito. Handa na ang lahat para sa ribbon-cutting salva, ang sabi ni Isa nang may kasamang ngiti. Tumango ako at tiningnan ang dagsa ng mga tao na dumating para suportahan ang aming layunin. Sa gitna ng karamihan, nakita ko ang aking ama si Don Severino na nakatayo ng may pagmamalaki. Ngunit sa tabi niya ay ang lalaking nakasuot ng itim na suit na nakita ko sa gala, isang taong naging misteryosong supporter ng aming audit. Lumapit siya sa akin at inilahad ang kanyang kamay. Congratulations, Salva. You've built something truly magnificent. Salamat, Gabriel. Ang sabi ko kinukuha ang kanyang kamay. Salamat sa pagtulong sa amin na mahanap ang mga nakatagong accounts. Pero alam nating pareho na hindi pa tapos ang kwento ng pamilya Villarreal. Isang makahulugang ngiti ang isinagot niya. Para sa araw na ito, hayaan muna nating manalo ang kalayaan. Humarap ako sa lahat at kinuha ang gunting. Habang pinuputol ko ang laso, naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin na humahalik sa aking muka. Ang bawat sakripisyo, ang bawat sakit, at ang bawat laban ay nagdala sa akin sa sandaling ito. Ang pagpapatawad ay hindi pagbabalik. Ito ay paglaya. At sa wakas ako ay tunay ng malaya. Ang bawat kislap ng liwanag ng araw sa mga dahon ng punong mangga sa likod ng Alpas Center ay tila mga gintong barya na isinasaboy ng langit. Isang taon na ang lumipas mula nang huling bumagsak ang martilyo ng katarungan, at sa bawat araw na nagdaan, unti-unting nabura ang amoy ng gamot at antiseptiko sa aking sistema. Ang hangin na aking nilalanghap ngayon ay wala ng halong takot o pag-aalinlangan. Ito ay ang amoy ng bagong luto na kape ng sariwang damo at ng halakhak ng aking anak na si Mayumi na kasalukuyang hinahabol ang isang makulay na paru-paro sa damuhan. Mamalok paru-paro ang sigaw ni Mayumi, ang kanyang maliit na boses ay puno ng kagalakan. Lumapit ako sa kanya at marahan siyang binuhat. Sa kanyang bukong-bukong ang balat na hugis paru-paro ay tila isang tatak ng tagumpay, isang paalala na mula sa isang madilim na uod ay may isang magandang nilalang na handa ng lumipad. Tumingin ako sa malayo kung saan nakatayo ang aming center na naging tahanan na ng mahigit 100 kababaihan na nahanap ang kanilang sariling lakas sa gitna ng kanilang mga sugat. Lumapit si Isa sa amin, dala ang isang folder na puno ng mga bagong aplikasyon para sa scholarship ng mga nurse sa aming foundation. The Board of Trustees just approved the expansion, Salva. Magbubukas na rin tayo ng branch sa Manila sa susunod na buwan. That's good news, isa ang sabi ko nang may kasamang matatag ng ngiti. Gusto kong siguraduhin na bawat babaeng papasok sa center natin ay lalabas na may hawak na sarili nilang kapalaran. Hindi na sila kailanman luluhod sa harap ng kahit na sinong Leandro o Alcaraz. Ang pangalang Alcaraz ay naging isang malabong alaala na lamang isang babala sa mga pahina ng pahayagan na unti-unti nang nilalamon ng panahon. Si Leandro ay nananatili sa loob ng rehas, ang kanyang mga pagsusumamo sa pamamagitan ng sulat ay hindi ko na binubuksan. Si Estela at Doña Consolacion ay naging mga anino na lamang ng isang nakaraang puno ng kasakiman. Ang kanilang pagkawala sa aking buhay ay ang pinakamalaking regalong ibinigay ko sa aking sarili. Naramdaman ko ang paglapit ng aking ama, si Don Severino. Hindi na siya ang tigreng laging handang pumatay. Siya na ngayon ang lolo na laging handang magbigay ng krayola at papel kay Mayumi. Salva, may tawag mula sa ating international auditor. Tapos na ang clearing ng lahat ng assets na binawi natin. You are officially the majority stakeholder of the new hospital group. Tumango ako, ngunit ang pakiramdam ng kapangyarihan ay hindi na nagdudulot ng kaba sa aking dibdib. Gagamitin ko ang yaman na ito, hindi para maghari kundi para magsilbi. Ang aking rational revenge ay hindi natapos sa pagpapakulong sa kanila. Natapos ito sa aking pananatiling matatag at masaya. Tumingin ako sa langit kung saan ang mga ulap ay dahan-dahang humahawi para sa isang mas maliwanag na sikat ng araw. Naalala ko ang Salvacion na nakaluhod sa boardroom putla at nanginginig. Gusto ko siyang yakapin at sabihing, "Salamat sa hindi mo pagsuko. Salamat sa pagpili sa luhika kaysa sa luha." Binuhat ko si Mayumi at naglakad kami patungo sa loob ng Alpas Center. Ang bawat hakbang ko ay may dalang katiyakan, ang bawat tibok ng aking puso ay may dalang awit ng kalayaan. Sa aming pagpasok, nadaanan namin ang isang malaking frame sa lobby kung saan nakasulat ang mga salitang naging gabay ko
sa madilim na bahagi ng aking buhay. Ang pagpapatawad ay hindi pagbabalik. Ito ay paglaya. Hindi ko na kailangang lumingon pa sa nakaraan. Ang hinaharap ay nakalatag na sa aking harap kasing linaw ng mga mata ng aking anak at kasing tibay ng mga pader na aking itinayo. Ako si Salvacion Villarreal at sa wakas sa gitna ng lahat ng dusa, ako ay tunay ng nakaalpas.